Nandito po tayo ngayon sa tinatawag nilang Isla Paradiso. Ito po ay nasa gitna po ng bundok at ito po yung pinaka-pintuan ng Isla Paradiso. May malaking punong kahoy na pinaniwalaan noong unang panahon na dyan po nagtatago. Sa butas na yan yung mga Pilipinong guerrilla noong panahon po ng Hapon. Nandito po tayo ngayon sa tinatawag nilang Isla Paradiso. Ito po ay nasa gitna po ng bundok at ito po yung pinaka-pintuan ng Isla Paradiso. May malaking punong kahoy na pinaniwalaan noong unang panahon na dyan po nagtatago. Sa butas na yan yung mga Pilipinong guerrilla noong panahon po ng Hapon. At pagkatapos niyan, doon sa taas ay mayroon pong kuweba. Ayan, ito po yung tinatawag nila noong unang panahon na tinatawag na bakwitan. Ibig sabihin ng salitang bakwitan, parang evacuation kung sa mga panahon ngayon na kapag nandyan na yung mga kalaban, sila po ay magtatago sa lugar po na ito. At para malinlang yung mga Hapon, diyan sila pumapasok sa loob ng punong kahoy na yan. So, para siyang mga kortina. Ayan. At ito po ay napapaligiran ng dalawang malalaking bato. So ngayon, samahan nyo kami ni Ayon at tayo ay papasok dyan sa loob ng Isla Paradiso. Ito po yung lugar na mayroon pong resort dyan po sa unahan. At saka ang kagandahan dito, mayroon na po ngayong bahay. Ano yon? Safe ba? Para tayong nasa Encantadia. May pintuan. Ay, ibig sabihin, malaking punong kahoy nga din pala ito, no? Medyo may kakaibang amoy tayong naamoy, kaya dito tayo sa itaas dadaan. Ibig sabihin, ito talaga palang tamang daanan. Kasi dyan sana ako dadaan kanina. Wow. Astig, no? Sobrang laki pala ng puno na to. Kung titingnan sa video parang wala lang. Pero pag nandito ka sa personal, maging yung kanyang mga ugat. Ayan. Ganda oh. So, papasok na ako sa pintuan dahil si Ayon ay nauna na doon sa unahan. Nakapasok na siya. Ang pinaka-kurtina nila dito ay mga ugat ng punong kahoy. Maliwanag na. Tara! Tapos dito mo ma-appreciate yung puno. Parang may kakaibang design siya. Ang laki pala. Na? Parang may pakpak. Oo. Dito ka. Ayaw nga. So ayan po yung likod ng punong kahoy. Kanina harap, medyo against the lights siya. Pero ngayon ay maganda na. So napakalaki pa na ng punong kahoy na to at saka mayroon talaga palang parang pintuan. Siguro sa paglipas lang ng panahon ay medyo nagsarado na. Pero kung mapapansin natin, ang laki talaga. Awan ko anong punong kahoy ito. Kaso dami lang langgam, no? Oo. Tagulan kasi. Piluto.
Ibig sabihin pala, parang pang mga makikita dito. Dahil dito mayroong parang daanan. Saan kaya ito, no? Susunod natin. Kaso Sige. pataas na yun. Una ka, tingnan natin kung ano pang meron dyan. Tayo ito ng ano ah. Ano tayo ito? Saan? Unggoy. Kung hindi dumi ng unggoy yan, Gorilla. dumi ng musang. Yan. Kasi ganyan yung dumi ng mga wild animals. Tingnan natin kung ano meron dito. Yung mga bato. Ang linis ng daanan, no? Ay, unggoy nga siguro yon. Ha? Ay, oo. Daming apakapak. Yan, no? Unggoy oh. Unggoy o malaking musang. Parang bago pa lang natin ah. Tabi-tabi po. Dami. Daming mga apak-apak. Parang ito rin nakita natin sa Sibay, no? Oo. Kantes. Itong kakaibang puno ng kahoy. So kung magtutuloy-tuloy kami, baka abutin kami sa bundok. Walang katapusan eh. Dahil walang katapusan na daan to. Kaya babalik na tayo. So ngayon ay samahan nyo na kami ni Ayon na pasukin natin ang paraiso dyan po sa ibaba at makikita natin dyan ang sobrang gandang lugar na kung saan ay nakatago lang siya pero mamamangha ka dahil puting-puti yung buhangin at saka sobrang ganda ng paligid. Yan, shoutout din nga pala kay Mark na nasa Romblon sa Sheila Sarsari Vlog, kay Rose, Tatlong Hari, sa Rivera family, Enriquez family, at sa Epitito family, Tagalog family, at happy birthday kay Gerald Rivera. Lalaki ng mga pulong kahoy. So, ngayon ay nakapasok na tayo dito sa loob at saka kung mapapansin natin meron tayong mga nakikitang mga kabahayan. So ito na po yung tinatawag nilang Isla Paradiso. Tama ba yun? Paradiso? Ha? Paradiso? So ngayon ay nandito na tayo sa dagat. Ito yung bubungad sa inyo kapag nandito na kayo sa loob ng Isla Paradiso. Ayan. Sobrang puti ng buhangin at saka napakalinis ng tubig dagat. Ayan. Sarap maligo yun, no? Maligo ka? Tapos titingnan natin
Yung mga bato, para siyang mga barko na bato. So dito kung pupunta po kayo, ay pwede naman pong ah, magpaalam. Sakto yung mga isda. Pwede naman po nga pumunta dito basta't magpaalam lang. At syempre, kinakailangan nyo rin po makipag-coordinate sa barangay para ako mismo bilang chairman ng tourism ang magpaabot dito na kayo po ay pupunta dito sa lugar po na ito kung kayo po ay mga taga-ibang lugar at hindi po konektado sa may-ari po ng resort nito. So shout out kay Dr. R.K. Antonio, no? Ayan. So maraming salamat, Doc. At ito po kasi ay bagong gawa pa lang or dinidevelop pa lang. Kaya hindi pa siya bukas sa publiko, pero sa mga susunod siguro to na mga buwan ay bubuksan na rin. Marami lang talagang tinatapos sa lugar po na ito. Pero ang nakakatuwa dito, nung unang punta kasi namin dito ay hindi pa gaanong malinis. Pero ngayon ay napakalinis at napakalinaw ng tubig. Yung nakikita nyo, mga lumot po talaga yan ng dagat. So galing po yan sa dagat, hindi po yan basura. At maraming salamat din kay paring Clem Soberano at sa kanyang kasama. At syempre kina Madsa Dinya. Ayan, maraming salamat kay Chin Soberano na nakachat natin. Siya yung nagsabi na i-chat si papa niya. So maraming salamat. So pagdating dito ay bubungad sa atin yon yung maraming ilaw. Wala na mapapansin mo, no? Oo. Ilaw. So may mga ilaw at maganda to kapag gabi, no? So punta natin yung kanilang bahay ba yan? Bahay or cottage, kasi napaka ganda. Nakatago siya pero pag nandito ka na sa loob ay makikita natin na sobrang ganda. Kaya lang nabasa na tayo yun, no? Ito mga ilaw, Pati dito may mga ilaw siya para pag gabi ay maliwanag. At saka itong mga ilaw na to, ito yung kahit umulan man ay hindi masisira. Kalmada yung dagat, oh. Yan. So kaya siya tinawag na Isla Paradiso dahil talagang paradise talaga siya. Nakatago pero sobrang ganda. Tara. So ipapakita lang natin yung cottage ni Ayon. So ito po ay bagong gawa pa lang, kaya hindi pa siya masyadong tapos, pero makikita natin na talagang ginastusan talaga ng malaki. So mga magagandang kahoy ang ginawa dito, tapos naka-varnish at kitang kita tayo sa CCTV. Hello po, Doc. Ayan. Doon pa lang. Kita na tayo. Salamat po sa pagpapatuloy. Hindi na kami aakyat dahil basa kami. So kukunan na lang natin itong pinaka sala. Ayan. Tsaka pag gabi siguro to, ang ganda, may mga ilaw siya na mga lampara. Para siyang nasa Boracay. Inulit natin na hindi pa kasi ito talaga tapos. Pero kung sa atin to, tapos na to. Pwede na. Dahil maganda na. Pwede na to? Oo, pwede na to. Ayan.
Siguro seaman yung may-ari nito. Ay, doktor nga pala. Kasi yung mga, ayun o, mga sign siya ng angkla, anchor, anchorman. Ano na? Siguro si ng anak na to. O Siguro. yung asawa. Or family. Pero doktor sila eh. Yung may-ari nito, doktor. Diyan sa loob ay may mga kwarto yan dyan. So, ilan yung kanina yung nakita natin? Apat. Apat. Yata. Apat siya na kwarto. Mayroong mga may kusina, may lababo, may CR. At saka So, yung kompleto. At saka yung bawat kwarto na yan ay may mga aircon. At may malaking ref din sila, refrigerator. Yeah, social. Ito po yung sala, balkon. Pinaka-terrace niya. Tapos, ito puro salamin. Pasok tayo. Ayan si Pare Clem. Salamat talaga ng marami at nakarating kami dito. Tapos pagpasok mo dito, may dalawang pintuan. Pintuan papunta doon sa labas. Tapos ito yung pinaka-entrance. So dito may mga kwarto at yun yung mga ilaw niya. Yan, talagang pang Boracay style. Kaya pag ito po ay binuksan sa publiko, siguradong mag-i-enjoy ka. Ito naman yung malaking lobster. At saka yung ilaw niya. Yan. Lakas makayayamanin. At saka ito naman yung upuan, lamesa. Kung sakaling mag-open na to, eh syempre dito kakain. Mayroong 4 na kwarto. So pagdating dito, mayroon ulit pintuan papunta sa labas. Ito yung kitchen. Kompleto din. Meron ding lababo. Tsaka may mga cabinet. Yun yung CR. At tsaka ito yung pinapangarap ko na refrigerator. Yung 2 pinto. Buksan mo ngayon. Ayan. Walang laman. Lalagyan pa yan ng laman ni Doc. Ayan. Walang laman. So, yan yung pinapangarap natin. Matapos yung ating bahay ay ganyan yung refrigerator. Sana may mag-sponsor. Mura lang naman yun. Magkano yun, pre? 60 plus. Ayan, 60,000 lang daw po. So, buksan na natin, silipin na natin yung isang kwarto. Inulit natin bagong gawa lang po kasi ito. Kaya, ayan. So, double deck siya. Pangyayamanin talaga. So, ayan po, double deck siya. At pangyayamanin talaga, di aircon. So, kapag ikaw ay mag-check-in dito, mayroong mga upuan. Siyempre, kung pampamilya, ay pwede dito sa baba, pwede naman sa taas. Oh. So, lalagyan pa ito ng TV. Ayos, no? Magkano? Hindi pa sigurado, pre, no? Kung kailan yung open ito. Kung sakali naman na magbukas to, ay tayo mismo din sa barangay yung unang makakaalam. I-vlog na lang natin ulit para may announce sa publiko kung open na po siya. Pero kapag magbukas to yun, gusto ko ako unang mag-check-in dito. kahit isang gabi lang mga barangay officials dito, pakiramdam mo nasa Boracay ka. At pagka umaga, ito yung bubungad sa iyo, yung magagandang tanawin na makikita dito sa aming barangay. Sobrang napakaganda ng amin pong barangay. Kaya punta na po kayo dito kapag ito po ay magbukas. At ito naman po yung video na nakuha natin kay Pare Clem. Ito yung video kapag gabi. Napakaliwanag at napakaganda. So kulang na lang dito ay fire dancer. Nasa Boracay ka na. Ayan.
So tama din pala yung plano ni Ayon kasi dyan daw po sa gilid ay may mga treehouse pang ilalagay. Astig. Napakaganda, perfect po ang lugar nito sa lahat. Pwedeng seminar, bakasyon, mag-relax, pantanggal stress. So inulit natin, ito po ay Isla Paradiso. So ayan si Ayon, subukan niyang akyatin yung taas ng bato. Dapat pala walang tsinelas. Hindi ako sanay. Gusto ko may chinilas. Nandun na si Ayon sa pinakataas. Yan. Nandito na kami sa itaas. Eh. Kasing parang nag-akyat na tayo ng niyog. Kaya nga, pagod din, no? Sobra. Kasi sakit dito. Ah.